Unahin ko lang po itong info, mga kababayan, habang nandyan pa po kayo. There is an information na si Saldico po ay nagpapalamig, nagliliwaliw, habang sumasambulat ang iskandalo ng kanilang paninindikato at pang-iistafa sa budget ng Pilipinas nung siya pa po ang humahawak nito ng makapangyarihang Committee on Appropriations. No? At ngayon nga po ay hindi siya makita ni anino niya. Ang Papua New Guinea po ay isa itong island nation. Malapit po ito sa Solomon's Island at nasa north po ito ng Australia. Tiningnan ko po yung kanyang location. Malapit-lapit din sa Indonesia. So ito po ay isang parang island paradise country na maganda po ang mga beaches at mukhang hindi ka mahalata. Kagaya po ng Malta, kung saan po kumuha din ng kanyang passport at citizenship si Gibo Teodoro, no? Nag-defense secretary pang kulukoy niya. Maltese citizen pala siya at nagkaroon ng Maltese golden passport. No? Parang ganun din po ang Papua New Guinea. Ito po ay taguan ng mga nai-involve sa mga kaso like embezzlement, money laundering, at iba pa pong mga krimen na may kaugnayan po sa financial and economic crimes, no? O kaya mga kasindikatuhan. Yan po ang record nito mga bansa like Malta, Papua New Guinea, at wala yata tayong malinaw na foreign diplomatic post doon, o kaya extradition man lamang na ugnayan hinggil po sa ating pangdiplomatikong pakikipag-ugnayan sa bansang ito. So, marami po nag-feed na sabi nila ka Eric, mahigit ng 1 linggo nandun sila Saldico at ang kanyang mga pamilya sa Papua New Guinea. No? So, pagpapakita, thank you Lilith Taguno sa iyong pagpapakulay. Deeply appreciated po ni ka Eric. Pagpapakita po ito na kung ikaw ay hindi po guilty o wala kang pananagutan na tinatakasan, bakit tumakas? No? Magkaiba po yung panahon ni ka Eric at nila Ma'am Lorraine Badoy. Kami po ay walang kasalanan, pero ipapakulong kami hindi lamang sa loob ng Kongreso, diyan sa Batasang Pambansa Complex, kundi sa City Jail. At mga mahigit 4 na buwan kaming ipapakulong nang hindi kami makapagpiyansa. Wala kaming kasong kriminal o ano paman dahil lamang gusto kaming patahimikin. Nito ng kagaya nila Paduano, nila Boy Banal na Aso Santong Kabayo Benny Abante at mga kabalahibo nila. Kaya po kami umalis. Kaya ako umalis noon. Itong kay Saldico, umalis po siya dahil ayaw niyang maimbestigahan siya. Kailangan po, sa susunod na hearing sa Senate Blue Ribbon Committee, ipatawag na po ang Bureau of Immigration. Sino-sino po sa mga pamilya ng mga contractors na ito na nagsiwalaan na, at pati si Dong Gonzales din po, no? Na isa sa mga makapangyarihang alipuris ni Tambaluslos ay hindi na rin po makita, no? No show na rin. So ano po itong Papua New Guinea info? Ito po ay malamang nagkaroon na ng mga pinagdududahan ng informante natin na nagkaroon na ng mga offshore accounts ito sila. Kung hindi man sa Malta, kundi sa Papua New Guinea din po, no? At ito ay pamamaraan upang itago ang pandarambong na nangyari sa ating kabanang bayan. Kaya nga nararapat, hindi po natin ini-expect na mabibigyan po ito ng hustisya o katarungan sa ilalim ng Marcos government. Kaya kailangan kasabay ng pagkilos bukas as panimula sa National Day or the Black Friday protest ay ang panawagang palayasin na rin po sa puder. Sa mapayapang pamamaraan, ngunit malakas na paninindigan at boses ng pagkakaisa ng mamamayang Pilipino na palayasin na po itong abusado, tagapagtaguyod ng pandarambong at walang pakialam sa kabutihan ng mamamayan at tagapagpalugmok ng buong bayan na gobyerno ni Marcos at Romualdez. Yan. So malinaw ha, Leth Astibi, Hazel Aquino, umalis na ng Pampanga ang Congressman Gonzales at buong pamilya nila. Nakita sila sa NAIA. Ayan, pumapasok na, no? Kaya nga dapat habulin po sila, Hazel, mga kababayan, at wala tayong ini-expect that it can be delivered by Marcos Jr. In fact, si Marcos Jr. at si Martin Romualdez,
ang pinakaunang dapat aristuhin at hatulan ng mamamayan dahil sa paglaganap at muling panunumbalik ng pandarambong, kaguluhan at mga pagkalugmok ng ating buong bayan. The great display of betrayal of public trust at ang paglapastangan sa kanyang mandato at pag-abuso sa puder at paglustay at pagpapawariwara sa kaban ng bayan, ang pananagutan po dyan, hindi lamang sila Bunuan at ang kanyang mga alipuris na kriminal na sindikato sa loob ng DPWH, no? Kundi mismo si Marcos at si Romualdez. Hindi lamang po ang mga sindikato na contractors. Thank you, Shera Best Job sa pagpapakulay at suporta. Renato, ayan. Mero Kojima, good morning ka Eric and Lelet Taguno. Tama Sir Eric, dapat ang unahin si BBM at Tambaluslos ay aristuhin. I agree to that. CG Betty, kay Eric, nagpasa ng bill si Bato, plunder for death penalty. I agree. Dapat po yan, ano? The second demotion ng taong bayan. At masampulan dyan sila Saldico, Tambaluslos, at sila Marcos. I agree to that, no? Dapat nga isulong yan, ano? Mga kababayan. Carlos Mangasip, ka Eric, saan ka ngayon? Nandito lang po ako sa Pilipinas. Danny Sumalpong, no? Makikita tayo bukas sa EDSA Shrine. Ayan. Ang kapal ng mukha ni Diskaya, nanawagan na wag daw isama ang mga anak nila dahil mababait daw. Paano yung anak at pamilya ng mga nalulubog at nalulunod sa baha na pinagnakawan at pinandambong nila, no? Mabuti na lang may update din tayo na ang Philippine Construction Accreditation Board, PCAB, kinansila na po ang permit and licenses to become contractors ng 9 na kumpanya na associated po dito sa paboritong kontraktor at grupo ng mga kontraktor na ito na paborito ni Tambaluslos, no? Itong sila Sara Diskaya. Siyam sa mga kumpanya na inamin naman niya na sila din po ang gumagawa ng hakbang upang magkaroon ng manipulation sa bidding at nang sa ganun po ay makupo at makontrol ang resulta ng bidding ay tinanggalan po ng license and permit to become contractors. Ito pong siyam na kumpanya, no? According to the news that we have gathered sa online bilyonaryo, nakita ko kahapon, ang PCAB ay ito po yung organisasyon na nagbibigay ng regulatory permit and accreditation sa mga nasa construction firm and business. Ang Philippine Construction Accreditation Board. Yun po, no? At sana po ang AMLAC na rin ay gumalaw na. Kagaya ng ginawa ng Bureau of Customs na pinagkukumpiska na po ang ilan sa mga mamahaling sasakyan nito ng mga criminal contractors kagaya ng grupo nila Diskaya at nila Saldico, no? Dapat bawiin na po ito sa kanila. Karen Ann, thank you for your pagpapakulay. Na-appreciate po ni Ka Eric, malaking bagay po yan. Charm Alcon Mix Vlog. Hindi lang yan dapat talaga, makulong pa sila dapat, Ka Eric. I agree. MJ Sakalam, ano? Gusto ko mag-interact sa Facebook, hindi ko lang nakikita ang inyong mga comments, no? I do not know why. Sana po bumalik na ang comment section ng aking Facebook, ano? Maraming nandyan, hindi ko lang mabasa ang mga pangalan din eh. Yan po. But you can also follow me sa YouTube para po maka-interact din si Ka Eric, ano? But anyway, gusto ko pong balikan ito, ang informasyon, no? Na ang pagkakaroon po ng exit plan nila Saldico at nila Dong Gonzales at ng mga Aliporis, sila Romualdez, may mga villa nga sila ni Marcos at sila Anton Lagdameo sa Soto Grande sa Spain po ito, no? At ang bawat villa nagkakahalaga po yata ng hindi bababa sa $5 million. Wow. 5 million hanggang $10 million ang pinakamababang value doon ng villa, no? Maliit na yon, maliit na kategorya. Siguro ang sa kanila mga aabot ng mga between $20 million na villa. Ayan.
Dapat ka, Eric, freeze na ang assets nila at i-confiscate. I agree, Janet Roche. Tama po, kaya dapat gumalaw na po ang AMLAC. Pwede na po ito mahulog sa economic sabotage na crime, plunder and economic sabotage. That will be the ground for Anti-Money Laundering Council na habulin po ang kanilang mga ninakaw at dinambong na kayamanan nito mga kongresista, nito mga taga-DPWH at mga kontraktor. Yun nga ang binabanggit ni former Ambassador Bobby Tiglao. If Marcos is really sincere and serious enough na habulin at papanagutin at may pakulong at mahatulan itong mga mandarambong na involved po sa pagnanakaw at pangungulimbat sa pundo ng bayan, dapat pinagalaw po ang buong makinarya ng Estado. Like Anti-Money Laundering Council, National Bureau of Investigation, Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines, National Intelligence Coordinating Agency, lahat ng mga abogado, nagbuo dapat ng special legal team to build the case and then help the ombudsman to prosecute. Yan po dapat ang ginawa ni Marcos. Pero wala Puro lang press release, puro lang pabisita-bisita, at puro lang pa iling-iling ng ulo, at puro lang pa interview, at kunwari ay may ginagawa. Sapagkat hindi naman po talaga yun ang layunin nito. Ang layunin nito ay political propaganda. Na kunwari, hindi siya involved sa mga kaganapan ng iskandalusong pandarambong at pagnanakaw sa kaban ng bayan at wala siyang kinalaman dito. And may ginagawa siyang hakbang upang ito ay maimbestigahan at mabigyan ng karampatang aksyon. Yan po ang style ng approach. But nevertheless, hindi po tayo malilito at hindi po tayo maliligaw sapagkat ang katotohanan po, ang punot dulo nito kung bakit naipalusot at naipatupad ang pangungulimbat sa budget at ang mga paglalagay ng illegal na mga congressional insertions na ang pasimuno at arkitekto ay sila Romualdez, sila Saldico at mga aliporis nila, naging legal ang kanilang pangungulimbat dahil pinirmahan ni Marcos ang budget bill na naging GAA, General Appropriations Act. Dahil naging GAA o naging General Appropriations Act po, ay nagiging sa pamamagitan ng batas na i-release ang pondo at na ibababa po sa sindikato na koneksyon ng mga kongresista sa loob ng DPWH, sa DBM at pati po sa mga criminal contractors. Ibig sabihin po, ang punot dulo ng pinagmulan kung bakit nailulusot ang paninindikato, ang kriminal na mga maniobra nila Romualdez at Saldico at kagrupo nila sa budget ng Pilipinas ay dahil po pinapayagan at hindi lang pinapayagan, ginagawang legal ni Marcos sa pamamagitan ng pagpirma at nagiging General Appropriations Act. Kaya hindi siya pwedeng maghugas kamay. Lynn Santiago, nalungkot ako sa nangyari sa Pilipinas. Gabayan po tayo bukas sa rally natin. Sana lahat ng Pilipino lumabas na. Matatapos na ang korap na mga politiko watching here sa New Zealand. Thank you, Lynn Santiago. Hans Jia, good morning. Sila din ang dapat unahin bakit sobra-sobrang budget na ibinibigay sa mga ahensya na yan. Exactly. Mantakin mo, nag-warning na po mga kababayan. Si Vice President Sara Duterte kay Marcos, when their political alliance was still active and may open channel communication pa sila. Mga kababayan, sinabihan siya ni Vice President Sara Duterte na si Saldico at si Martin Romualdez at yung Kongreso ay may gustong ipasok na congressional insertions na nagkakahalaga ng mga 19 billion ipapatong nila doon sa 5 billion school building construction program. Pero hindi nakaprograma yung 19 billion. Iyon po ay congressional insertion. The way na ito po ay binuko ni Secretary John Vic Rimulya ng DILG na may attempt din pala sila Saldico na pasukan ng 8 billion na procurement, congressional insertion ng pinanggalingan, hindi nakaprograma 80,000 units of high-powered rifles, no, na nagkakahalaga for almost 100,000 per rifle. Samantalang half the price lang po, magandang rifle na Galil, made in Israel,
o kaya even yung R4 na coming from South Korea na supply po ng ating Armed Forces of the Philippines sa kalibreng 5.56 na high-powered rifle o Armalite compatible. So ibig sabihin po, pati sa DILG may 8 billion na gustong isingit. Hindi lang po 13 billion ang nabuking ni Congressman Toby Chanco. In fact, ang binubulgar ni Pangulong Duterte at nila Congressman Ungap, nung ibinulgar nila ito noong nandito pa si Pangulong Duterte sa Pilipinas, ay mga 241 billion pesos po ang pandaraya sa budget 2025. And then, lumabas din po ang estimate ni Congressman Toby Chanco na baka umabot ng 400 billion pesos ang congressional insertions na hindi nakaprograma sa National Expenditures Program, wala po sa budget projection, subalit isiningit, pinalusot, at minaniobra ang arkitekto sila Martin Tambaloslos at ang nagpirma upang gawing batas ito si Marcos Jr. And ngayon, he will try to make it appear na inosente siya. May ginagawa siyang hakbang para daw ito ay lutasin. Yan ang dahilan kung bakit lalabas po tayo bukas. The day of the people's voluntary call for protest. Nationwide po ito. Pag-uusapan natin yan, anong gagawin, paano gagawin, at ano ang mga panawagan, ano ang isusulat sa placards, ano ang mga dadalhin. Ayos. Sabi ni Omel Depu, open the USB. Tama po. Kaya nga, to the rescue, itong si Boy Banal na Aso, Santong Kabayo, hindi elected, ngunit kumelected, saling pusa, at napakayabang at hambog, no? Itong si Benny Abante, no? Nakita ko yung interview niya, sa kay Pinky Web. Tinanong siya, no? Nagmamayabang siya, mabuti na lang tiningnan ko, sabi niya, ang mga list of contractors ko, wala doon sa listahan na binanggit ni Pangulong Marcos. Sinopalpal siya ni Pinky Web. Sinasabi po ninyo na, Congressman, ito ay mga contractors ninyo. Ibig sabihin po, inyo po ba ito o kakilala ninyo? Ay, hindi. Wala akong kakilalang mga kontraktor. Kolokoy, sinungaling, bulaan, at tarantado at hambog, nagpapakilalang pastor, itong si Benny Abante. No? Ito talaga isa sa mga tarantado na dapat hatulan ng taong bayan. No? Kasama ito sila nila Saldico, mga barkada nila ito. No? At kaya nga sila ang naglubog sa pinakamababang antas ng pagkagalit ng mamamayan at diskontento at ng pagkamuhi at pagkasuklam sa Kongreso ni Tambaloslos na ito. No? Kagaya nitong hindi elected pero kumelected dahil sa sindikato sa Comelec na si Benny Abante. So, hindi daw niya kakilala mga kontraktor pero ang ginamit niya, kaya tiningnan ko mga contractors ko sa flood control project niya, iniimbestigahan dahil may delivery of projects, walang makikita at walang matino na proyekto sa flood control sa distrito niya sa Metro sa lungsod ng Maynila. Ito po ay ayon sa pagpapaliwanag ni City of Manila Mayor Isko Moreno. Okay. So, itong mga exit plan na ito, itong mga offshore accounts, itong mga investment sa Malta, sa Papua New Guinea, na nagiging backdoor ng pandaraya. Thank you, Maria 1124, sa iyong pagsuporta at pagpapakulay. Malaking tulong po yan sa advokasya ni Ka Eric. Deeply appreciated po ni Ka Eric yan. Ayun.